Salamat sa pagbabalik sa Miss Layla Stories. Ang ating kwento ngayon ay mula kay Boyet. Ngunit bago tayo magumpisa, huwag sanang kalimutan na pindutin ang subscribe at mag-like sa video. Salamat! Ako si Boyet, 26 taong gulang, at lumaki ako sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Bata pa lang ako, palagi kong kasama ang aking pinsan na si Vanessa. Second cousin ko siya Miss Layla, at magpinsang buo ang tatay ko at nanay niya. Magkababata kami, magkasabay lumaki, at kahit isang taon lang ang tanda ko sa kanya, pakiramdam ko, mas matanda siya dahil sa talino at sipag niya sa pag-aaral. Samantalang ako, high school lang ang natapos ko. Hindi ako masyadong mahilig sa pag-aaral kaya pagkatapos ng sekundarya, kung saan-saan lang ako napasok na trabaho, construction, paminsan-minsang pagmamaneho, at kung ano pang racket sa lugar namin. Samantalang si Vanessa, nagtapos ng kolehiyo at naging isang profesional. Noon pa lang, alam kong malayo ang agwat namin. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong humanga sa kanya. Maganda si Vanessa, maputi, matangkad, at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Marami ang nagkakagusto sa kanya, pero hindi ko magawang ipahayag ang nararamdaman ko. Bukod sa maginsan kami, natatakot akong masaktan at masira ang pagiging malapit namin. Dumaan ang panahon, at dumating ang araw na pinakamasakit para sa akin. Nagpakasal si Vanessa sa isang lalaking hindi ako. Si Ralph, isang seaman. Mataas ang sweldo, may magandang pangarap para kay Vanessa, at higit sa lahat, mahal siya nito. Sa unang tingin, parang perpekto na ang buhay ng pinsan ko kasama ang kanyang asawa. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal ang sakit sa dibdib ko sa tuwing nakikita ko silang magkasama. Tuwing uwi si Ralph mula sa barko, parati silang magkasama ni Vanessa. Magkahawak kamay, magkaakbay, at kitang-kita ang saya nila. At ako, nakangiti lang sa isang tabi, pinipili itago ang bigat sa loob ko. Ngunit isang araw, nag-iba ang takbo ng mga pangyayari. 4 na buwan ng buntis si Vanessa nang mangyari ang hindi ko inaasahan. Nagpasya siyang bumisita sa kanyang mga biyenan sa kabilang probinsya. Dahil malayo ang biyahe at hindi niya kayang magmaniho ng matagal, ako ang kinuha niyang driver Miss Layla. Dahil sa panahong iyon ay nasa barko si Ralph na asawa niya. Boyet, kaya mo ba akong ihatid? Tanong niya habang nakangiti. Siyempre naman, Vanessa. Para sa'yo, kahit saan. Pabirong sagot ko naman. Sa loob-loob ko, masaya ko dahil kahit saglit lang, may pagkakataon akong makasama siya. Kahit na may asawa na siya, kahit pa alam kong hindi dapat, hindi ko maitanggi na may natitira pa rin akong pag-asa o baka ilusyon lang. Mahigit 8 oras ang biyahe namin. Sa unang mga oras, masaya lang kaming nagkukwentuhan, pero habang lumalalim ang gabi at tahimik ang daan, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Sa kanyang mga mata, sa kanyang labi, inigilan ko ang sarili ko. Hindi ito tama. Pagdating namin sa bahay ng kanyang mga biyenan, masaya kaming tinanggap ng pamilya ni Ralph. Mabait sila, pero ramdam kong iba ang tingin nila sa akin. Para bang tinatanong nila sa isip nila, sino ba itong lalaking ito? Bakit siya ang kasama ni Vanessa at hindi ang asawa niya? Ngunit ipinakilala ako ni Vanessa sa kanila na pinsan niya ako. Nagtagal kami roon ng 2 araw. Habang naroon, palaging may text si Ralph kay Vanessa at kitang-kita kong masaya siya. Ang sakit. Pero wala akong magawa. Pagtapos ng 2 araw, babalik na kami sa aming probinsya. Habang, pauwi na kami nang biglang nasiraan ang sasakyan. Malayo pa ang biyahe, at wala kaming ibang masakyan. Naghanap kami ng shop upang ipaayos ang sasakyan ngunit, sinabi ng mekaniko na matatagalan ito bago maayos ang sasakyan. Inaalala ko kasi si Vanessa sa oras na yon Miss Layla. Dahil sa kalagayan niya. Vanessa, hanap muna tayo ng matutuluyan. Ayaw kong mapagod ka lalo na't buntis ka. Wika ko sa kanya. Hindi agad siya sumagot, pero alam niyang tama ako. Hinanap namin ang pinakamalapit na hotel, at doon na magpalipas ng gabi. Pagkapasok namin sa kwarto ng hotel, agad kong inilapag ang aming mga gamit. Hindi naman ito isang marangyang hotel, isang simpleng kwarto lang na may queen-sized bed, isang maliit na mesa, at isang banyo sa dulo. Malamig ang loob dahil sa aircon, at tahimik ang paligid maliban sa mahihinang tunog ng sasakyang dumaraan sa labas. Umupo si Vanessa sa gilid ng kama, at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Kita ko sa kanyang mukha ang pagod sa mahabang biyahe. Lumapit ako at umupo sa isang upuan sa tabi niya. Pagod ka ba? Tanong ko. Kaunti. Pero mas iniisip ko kung kailan matatapos ayusin yung sasakyan natin. Sagot naman niya. Sinabi ng mekaniko na baka abutin ng bukas bago matapos. Sagot ko. Baka kailangan talaga nating magpalipas ng gabi rito. Dagdag ko. Napabuntong hininga siya. Alam ko naman. Pero iwan ko, Boyet. Parang hindi ako comfortable. Wika niya. Ngumiti ako. Bakit? Dahil magkasama lang tayong dalawa.
Pabiro kong wika. Medyo nag-iwas siya ng tingin. Hindi naman sa ganon. Pero alam mo na, baka may ibang mag-isip ng hindi maganda. Anya, gabi na. Wala namang makakaalam nito. At saka magpinsan naman tayo, sagot ko, bagamat alam kong hindi na yon ang tunay kong nararamdaman. Muli siyang natahimik. Lumapit ako ng bahagya at tinanong siya, gusto mo bang kumain muna? Baka gutom ka. Alok ko sa kanya. Medyo nga, sagot naman niya. Tumayo ako at kinuha ang ilang pagkain na binili namin sa convenience store bago kami dumating sa hotel. Naupo kami sa maliit na mesa at doon nagpatuloy ang aming kwentuhan habang kumakain. Naalala mo ba nung bata pa tayo? Biglang bungad niya. Naman, paano ko makakalimutan? Sagot ko. Ang saya natin noon, di ba? Walang iniintinding problema. Hindi ko akalain na darating ang panahon na magiging ganito, kahirap ang buhay. Wika niya. Bakit mo naman nasabi? Tanong ko naman. Nakakapagod din pala ang may asawa, Boyet. Hindi katulad noong bata pa tayo, lahat madali lang. Ngayon, may responsibilidad na, may dapat kang alagaan, may dapat kang isipin. Hindi ko sinasabing hindi ko mahal si Ralph, pero minsan, gusto ko lang bumalik sa dati, sa panahon na walang komplikasyon. Anya, tiningnan ko siya, ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, Vanessa, kung may babalikan man ako sa nakaraan, gusto ko, yung mga araw na magkasama lang tayo. Yung walang ibang tao, tayong dalawa lang. Wika ko. Nagkatitigan kami. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon, pero hindi ko na mabawi ang aking sinabi. Napalunok ako. Siya man, parang natigilan. Boyet, bulong niya. Vanessa, may gusto akong aminin, sabay yuko ko. Ano? Tanong niya. Dati pa kita gusto, mahina kong sabi, na halos hindi ko marinig ang sarili ko. Muling natahimik ang kwarto. Pero magpinsan tayo, sagot niya sa mahina niyang tinig. Alam ko, kaya nga hindi ko kailanman sinabi sa'yo noon. Pero hindi ko na kayang itago pa. Sa tuwing nakikita kita, sa tuwing kasama kita, lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko na alam kung paano ito pipigilan. Muling wika ko, ilang sandali kaming walang imikan. Boyet, buntis ako. At asawa ko na si Ralph, paalala niya. Alam ko, pero hindi ko rin kayang itanggi na mahal kita. Wika ko, tumayo siya at lumayo sa akin. Boyet, tama na. Hindi dapat natin pinag-usapan to. Tumayo rin ako at lumapit sa kanya. Vanessa, sabihin mo lang kung gusto mong itigil ko na to. Titigil ako. Pero sabihin mo rin sa akin, hindi mo ba ako kahit kailan minahal? Tanong ko. Saglit siyang natigilan. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Dahil sa sagot niyang iyon, mas lalo akong naglakas loob. Dahan-dahan akong lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Ramdam ko ang bahagyang panginginig niya. Vanessa, kahit ngayong gabi lang, hayaan mo akong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Wika ko, itigil mo na nga yan. Muling wika niya at nagseryoso siya. Hindi na lang ako umimik, Miss Layla, baka kasi mas lalong magali siya kapag nagpatuloy pa ako. Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga muna kami habang nanonood ng TV. Maya-maya pa ay nagsabi siya na maliligo at nagtungo siya sa banyo, dala ang mga pamalit niya. Pagkatapos niya ay lumabas na siya at tumasok din ako sa banyo upang maligo. Pagkalabas ko mula sa banyo ay nakahiga na siya sa kama at nakabalot na siya ng kumot habang nanonood ng TV. Hindi ka pa ba inaanto? Tanong ko sa kanya. Hindi pa, wika naman niya. Sa oras na yon, Miss Layla, hindi na ako mapalagay. Nag-alangan naman ako na ibalik yung topic namin kanina, baka magalit na sa akin. Umupo muna ako sa gilid na kama at upang saluhan siya sa panonood ng TV. Walang imikan sa amin at tanging ang tunog lang TV ang bumabalot sa buong kwarto. Iba yung nasa isip ko ng oras na yon. At hindi naman ako sa pinapanood namin nakafocus, kundi kay Vanessa. Lumipas pa ang isang oras ay nagsabi na si Vanessa na inaatok na daw siya. Atayin ko na lang daw yung TV kapag natapos na ako manood. Ngunit sabi ko sa kanya, hindi na rin ako manonood at pinatay ko na ang TV. Humiga ako sa kabilang side ng kama, Miss Layla, at doon naman siya sa kabilang gilid at ang pagitan lang namin ay unan. Sabi pa niya wag ko na lang daw patayin ang ilaw. Lumipas pa ang mga oras, ay hindi talaga ako makatulog. Gising ang aking diwa at hindi maalis sa aking isipan si Vanessa. Lalo na ngayon at magkatabi kami sa isang kama. May pagkakataon pa na tinititigan ko siya habang natutulog siya at nagagandahan talaga ako sa kanya. Ngunit pinipigilan ko ang aking sarili na makagawa ng isang bagay na mali. Ilang minuto pa ang lumipas ay ayaw talaga akong dalawin ng antok at nangingibabaw na sa akin ang pagnanasa ko kay Vanessa. Sa oras na yon, Miss Layla, hindi ko na iniisip na magpinsan kami. May mga bagay din na naglalaro sa aking isipan. Iniisip ko na pagkakataon ko na ito dahil nasa isang kamalang kami ng babaeng matagal ko nang gusto.
At baka hindi na ito maulit pa ang ganitong sitwasyon namin ni Vanessa. Hanggang sa hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko, Miss Layla. Tinanggal ko ang unan sa pagitan naming dalawa at dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Amoy na amoy ko ang kanyang halimuyak dahil halos magkadikit na kami. Hindi siya nagigising hanggang sa nyakap ko siya ng mahigpit. Boyet, ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya at halata sa kanya ang pagkagula. Matagal na akong may pagnanasa sa'yo, Vanessa. Pagbigyan mo na ako. Sagot ko naman na halong panginginig ng boses. Umiling siya. Boyet, mali to. Wika niya. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at tinitigan siya sa mata. Mali. Pero hindi ba may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang kontrolin? Wika ko. Napatingin siya sa akin. Kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang kumawala, pero mahigpit ang pagkaya ko sa kanya. At sa loob ng ilang segundo, hinalikan ko siya at naglapat ang aming mga labi. Sa una, ay umiiwas pa siya. Para bang tinutukso lang ako ng pagkakataon. Pero nang maramdaman ko ang dahan-dahang hindi niya paggalaw ng kanyang labi, alam kong tuluyan na siyang bumigay. Dahan-dahan kong hinila siya papalapit sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Mas lalo akong naging mapusok, pero bigla siyang lumayo. Boyet, sandali. Hingal niyang sabi. Bakit? Tanong ko, habol ang hininga. Natatakot ako. Anya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ako rin, pero gusto kita matagal na. Sagot ko. Nag-alangan pa rin siya. Diyos ko, Boyet, buntis ako. Asawa ko na si Ralph. At magpinsan pa tayo. Muling wika niya. Alam kong tama siya, pero sa sandaling iyon, wala nang tama o mali sa isipan ko. Vanessa, matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Pagbigyan mo na ako. Hayaan mo lang akong mahalin ka, kahit ngayong gabi lang. Muling wika ko, habang yakap ko siya. Matagal siyang tumitig sa akin, para may pinaglalaban sa kanyang isipan. At sa huli, naramdaman ko ang pagkalas ng kanyang hininga. At doon ko alam, sumuko na rin siya sa nararamdaman niya. Ngunit paano itong ipinagbubuntis ko, baka maapektuhan? Mahinang wika niya. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala, dahan-dahanin ko. Sagot ko na may pagkasabik. Sa ganong tanong ni Vanessa, Miss Layla, wala na akong sinayang na oras pa. Mabilis akong kumilos, inalis ko lahat ang kanyang mga takip, at saka ko, inumpisahan ang aking orasyon sa kanya. Walang mapaglagyan ang aking tuwa sa mga oras na yon, Miss Layla. Dahil ang matagal ko ng kinapangarap na babae, ay nasa kamay ko na. Boyet, dahan-dahan lang ha. Wika niya na nautal. Ako ang bahala. Wika ko naman. Kailangan ko din ingatan ang dinadala niya. Nang maipasok ko na ay nawala na ako sa aking sarili. Alam kong gusto din ito ni Vanessa at ramdam ko ang kanyang init. Nagpaulit-ulit naming ginawa yon, Miss Layla, sa magdamag. Hindi na ako natulog at sinulit ko ito dahil minsan lang ito mangyari at baka hindi na maulit. Pagkatapos ng gabing iyon sa hotel, nagising ako na mahigpit na nakayakap kay Vanessa. Nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan laban sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, may bumabagabag sa isip ko. Alam kong nagkamali kami, isang pagkakamali na hindi na namin mababawi. Dahan-dahan siyang dumilat at nang magtama ang aming mga mata, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Para bang naghihintay kami kung sino ang unang aamin sa bigat ng kasalanang nagawa namin. Boyet, mahina niyang sabi. Uwi na tayo ngayon, kalimutan na natin ang nangyari. Wika niya. Alam kong iyon ang tamang gawin, pero sa loob-loob ko, hindi ko na siya kayang pakawalan. Tumango ako, kahit na ang totoo, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay na parang walang nangyari. Pagkalabas namin ng hotel, dumiretso kami sa talyer kung saan inaayos ang sasakyan. Wala kaming imikan habang hinihintay itong matapos. Parang may pader sa pagitan namin na hindi namin kayang sirain. Nang matapos ang pagkumpuni ng sasakyan, sinimulan na namin ang mahabang biyahe pabalik sa aming bayan. Mahigit 8 oras ang biyahe, pero sa buong oras na iyon, halos hindi kami nag-usap. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Gusto kong itanong kung may nararamdaman din siya para sa akin. Pero natatakot akong marinig ang sagot. Nang makarating kami sa kanilang bahay, agad siyang bumaba nang hindi man lang lumilingon sa akin. Parang gusto kong pigilan siya, hawakan ang kanyang kamay, at sabihin na huwag niya akong iwasan. Pero hindi ko magawa. Nakita ko ang kanyang ina na lumapit sa kanya. Oh, Vanessa, anak, ang tagal ninyo. Ayos lang ba ang biyahe niyo? Ngumiti siya at tumango. Opo, inay. Salamat kay Boyet, siya ang nag-drive sa akin. Tiningnan ako ng kanyang ina at ngumiti. Salamat ha, Boyet. Buti nandyan ka para sa pinsan mo. Napangiti ako, pero sa loob-loob ko, ang sakit marinig na tinatawag niya akong pinsan. Dahil alam ko sa sarili ko na mas higit pa roon ang nararamdaman ko para kay Vanessa. Akala ko matapos ang gabing iyon sa hotel,
hindi na mauli ang nangyari sa amin. Pero 1 linggo ang lumipas, hindi ko kinaya ang pangungulila ko sa kanya. 12:00 ng gabi, hindi ako makatulog. Sa loob ng 1 linggo, hindi kami nag-usap ni Vanessa. Umiiwas siya, at alam kong sinusubukan niyang kalimutan ang lahat. Pero hindi ko kayang tiisin. Gamit ang madilim na gilid ng bahay nila, dahan-dahan akong umakyat sa pader at sumilip sa bintana ng kwarto niya. Bukas ito ng bahagya, at kita ko ang mahinang ilaw ng lampshade sa loob. Nasa kama siya, nakahiga, pero halatang hindi rin natutulog. Kumatok ako sa bintana ng mahina. Nagulat siya at agad lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. "Boyet, anong ginagawa mo rito?" Bulong niya, pero hindi niya ako pinalayas. "Pwede ba akong kumasok?" Tanong ko. Halos hindi ko maipaliwanag ang kaba sa dibdib ko. Saglit siyang nag-alinlangan, pero sa huli, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at pinapasok ako. Pagkasara ng bintana, agad siyang tumayo at tiningnan ako ng matalim. "Boyet, hindi na natin dapat inuulit to," mahina niyang sabi. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Vanessa, sabihin mo lang kung gusto mo akong umalis. Pero kung may nararamdaman ka rin para sa akin, hayaan mo akong manatili." Wika ko sa kanya. Tumitig siya sa akin. Kita ko ang gulo sa kanyang isipan. "Boyet, hindi ito tama." Wika niya. Pero hindi siya lumayo. Ngunit sa sandaling iyon, muli siyang bumigay ng halikan ko siya at muling may nangyari sa amin. Mula noong gabing iyon, hindi na napigilan ang lihim naming relasyon. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, dahan-dahan akong kumapasok sa bintana ng kwarto niya. Sa simula, palaging may pangamba si Vanessa. Lagi niyang sinasabing natatakot siya na baka mahuli kami. Pero sa tuwing magkalapit na kami, sa tuwing nagkakahawak ang aming mga kamay, hindi na namin kayang pigilan ang aming nararamdaman. Tuwing gabi, palihim kaming nagtatagpo sa loob ng kwarto niya. Doon namin pinalaya ang damdaming hindi namin kayang ipakita sa iba. Isang beses, habang nakahiga kami sa kama niya, tinitigan ko siya at hinaplos ang kanyang pisngi. "Vanessa, paano kung malaman ni Ralph ang tungkol sa atin?" Tanong ko. Napatingin siya sa kisam. "Hindi dapat niya malaman." "Hindi niya dapat malaman, Boyet. Pero hanggang kailan tayo ganito?" Tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahang inilapit sa kanyang tiyan. "Boyet, alam kong malito. Pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko kapag kasama kita." At sa gabing iyon, muling bumigay ang kanyang puso sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, lalo akong natatakot na mahuli kami. Sa ngayon ay nakabakasyon si Ralph, Miss Layla. Nasaksaktan ako sa tuwing nakikita kong magkasama sila ni Vanessa. Ano ang dapat kong gawin? Payuhan niyo naman ako. Titigilan ko na ba ang kabaliwang ito? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe sa Miss Layla Stories para sa susunod pang story. Salamat sa pagbabalik sa Miss Layla Stories. Ang ating kwento ngayon